Napakainit ngayon na usapin yung pag-alis ni Loren Legarda at ng kanyang anak na si Congressman Libiste. Oy, shoutout muna sa mga Agilion! Andito kami sa Garden City of Samal. Andito sila ha. Kumakain ng breakfast dahil mga puyat ang mga eto na. Ayan sila oh. Yan. Yan. Ayan, yan. Oh, yan oh. Oh, yan. Hoy! Relax! Relax, hindi ako yun ha. Oh. Ngayon, pag-usapan natin, di ba? Ang sinasabi ni Remulla, baka gusto nilang umuwi silang nakaposas. So, ibig sabihin, may warrant of arrest na yung dalawa. Plunder na naman siguro yan. At kung magtuloy-tuloy, sa kulungan ng kanilang bagsak, makukulangan na naman tayo ng taong magsasalita para sa atin. Ano ang gusto nyo? Nakakulong sila katulad ng nangyari kina Marcoleta na hindi na makapagsalita? O gusto nyong malaya pa rin sila nakakapagsalita kahit na sinasabing tumakas sila? Kasi ang katotohanan na ito, mas mabuti nang tumakas ka kaysa naman nakakulong ka sa sarili mong kasinungalingan at sa sarili mong pagtakas ng iyong mga kasalanan sa bayan. Shout out kay Chis Escudero at kay Villanueva at sa lahat dyan na bumaliktad dahil lang magkakakaso. Andito kami sa Davao ngayon, no? At ang balita namin, baha sa Quezon City, baha sa Metro Manila. Abay, bakit ganyan? Tuwing nagsoso na si Marcos, bumabaha. Ano ba ito? Diyos ko Lord, nagiging katawa-tawa kahit na talagang masakit. At ito na lang, Vince Dizon, hindi mariresolba ang problema sa baha ng press conference. Kailangan may gawin. At ang una dyan dapat ay ipakulong talaga yung totoong mga magnanakaw, hindi yung sino-sino lang. Ombudsman Remulla, aywan ko lang sa'yo. Kung talagang iiwas mo pa kay BBM ang problemang ito. Dahil sa bawat baha, maaalala na nagnakaw kayo. Gusto niyo bang magalit? Ha? Maipapanood ako sa inyong video. Kaya lang bubulong lang ako kasi nandito ako sa airport eh. Panoorin niyo ang video ito para magalit kayo. So we were supposed to meet the president at the time. But instead, hinarap kami sa tatlong tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Marami silang hiningi. I can imagine them saying. And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. O ayan, nakakagalit, di ba? O, bakit nakakagalit? Gumawa na naman ng kwento ang mga Marcos. Ngayon, ang nagkukwento na si Sandro. Sinungaling yung batang yan, isipin mo. Ngayon lang nila ginawa yung mga nangyari doon sa Ilocos Norte na flood control at sa Ilocos Norte na mga tulay ni Super Mario. Ngayon na natapos na nila, mayabang na siya. Kaya pwede na siya magkwento. Ano ba ang extraordinary doon sa kwento? Yung sinasabing magdidemand ang Malacanang, nasa kanila yung executive secretary. Kailan ba nangyari yun? Kailan pa?
Kasi wala naman pag nananalo naman lahat bumabaliktad ang sitwasyon. Hindi naman yung mga pangako nangyayari. Lalong-lalo na sa isang Marcos. Meron bang nangyaring totoo sa mga ipinangako ni Marcos? Wala naman. Diba? Yung pang sasabihin nila, sa kanila yung ES, sa kanila yung secretary, sa kanila yung speaker, sa kanila yung sus, Ginoo. It will not happen. Walang gagawa ng demand na yun. Ito yung totoo. Gusto nilang targetin si Bongo. Gusto nilang sirain si Bongo. Yan ang target nila, yung pinatutukuyan niya na tao na sitting now as a public official, si Bongo. Yun ang kanyang pinatutukuyan. At gagawan nila ng istorya para masira. Pag masira, kakasuhan nila ng plunder. Malakas kasi si Bongo sa taong bayan. Kaya ang gagawin nila, sisirain muna nila, i-discredit muna nila bago nila kasuhan para katanggap-tanggap sa taong bayan. At ang kanilang gagamitin pansira, yang istorya na yan ni Sandro Marcos. Gagawa na naman sila ng kung sino-sinong testigo na naman. Kahit dalawa lang, si Marcos at si Sandro Marcos at si BBM, di o mano na nagpunta sa Malacanang. Kaya imagine sasabihin niya, parang papatayin si Marcos. Praning talaga ang puta. Adik ang puta. Guilty. Yawa. O paano, ha? Kasi nandito ako sa airport ngayon. Bubulong-bulong lang ako.